Sabihin man nating naniniwala tayo o hindi sa mga kwentong kababalaghan katulad na lamang ng kwento ng mga aswang, ngunit aminin natin sa ating mga sarili. Naging libangan na rin natin ang makinig sa mga kwento ng katatakutan at di umano ay karanasan ng iilan na mismong nakasagupa ang mga aswang. Itong ating kwento sa araw na ito ay isang kasaysayang naganap maraming taon na ang nakalipas sa isang bayan sa Mindanao. Samahan niyo akong tuklasin ang kanilang karanasan at kung papaano nilang napagtagumpayan ang pagsubok sa pagharap sa aswang. Mga giliw kong kabantay, huwag nating kakaligtaan ang pag-iiwan ng ating like at komento sa kwentong ito. Mario, tawag ka na ng ina mo. Kanina pa daw hindi ka pang bumabalik sa inyo. Ano ba talagang balak mo? Sambit nitong si Alfredo. Edad 17. Ang malapit at kababatang kaibigan nitong si Mario. Maliit pa lamang sila. Ito na ang kasama ni Mario sa lahat ng kalokohan, mga kapilyuhan, maging sa mga maliliit na pakikipagsapalaran nila sa kanilang musmus na buhay. Bakit daw? Nagpaalam naman ako kay nanay. Alam mo naman di ba? Kailangan kong manatili dito. Ito lang naman yung pag-asa ko para mapatunayan kong lalaki talaga ako at hindi akong duwag. Kailangang mahuli natin yung sawa na yun. Sigurado ako, dito lang naglalagi yun Ay nako, ano ba yan? Alam mo bang ang sawa hindi naman lumalabas kapag gantong panahon na malamig? Mario, tag-ulan na. Nung nakaraang tag-init pa yun. Bakit yung kasi ang tinitingnan mo? Bakit hindi ka na lamang manghuli ng usa sa kagubatan? O kaya bayawak? O kaya yung malalaking paniki? Yung parang aswang? Yan kung kaya mo. Ang sabi ng lolo parang tao daw ang itsura nun. Pero masarap daw kainin yun. Kabog yata ang tawag doon. Ano ka ba mas mahirap ng gawin yung mga sinasabi mo. Yung sawa ng pinakamadali at mabagal kumilos yun. Ha? Sinong nagsabi sa iyong mabagal kumilos ang mga sawa? Aba Mario, kapag ikaw ang napag-initan o nakainin, ewan ko lang sa'yo kung hindi kang malingkis nun. Ang sabi ng lolo ko, kapag nalingkis ka daw ng sawa, dahan-dahan niyang dudurugin ang lahat ng buto sa katawan mo hanggang iyong mga mata mo lumuwa na. Tapos lalabas yung utak mo sa tenga. Sige ka, ikaw din. Kung bayawak yan, hindi ka kayang lingkisin. O kaya kung yung kabog, baka dagitin ka lang. Ewan ko sa'yo, puro kang kalokohan. Tsaka, maniwala ka naman dun sa nililingkis ng sawa. Mabuti kung dambuhalang sawa yun. Hindi ba, ang sabi ni Mang Sebio, sinlaki lang ng braso niya yun. Nakita mo ba yung braso ni Mang Sebio? Parang katawan mo na yun Sa taba ng lalaking yun, hindi naman pang normal yung braso nun. Nakita mo ba yun? Ay nako, tayo na, umalis na tayo dito. At saka ano ba yung mga patibong mo na yan? Hindi naman yan tatalab sa mga sawa. Hindi naman pang sawa yan Patibong yan para sa kuneho at usa. Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin. Para saan to mga lubid na pabilog? Uy, Mario, walang paa yung mga sawa. Bakit ang patibong mo parang para sa manok? Ganun ba? Akala ko pare-pareho lang yung mga patibong na yun Tara na, umuwi na tayo. Nagugutom na rin ako. Tugon pa nitong si Mario. Mas bata lamang ng 1 taon ito kumpara dito kay Alfredo. Mahilig sa pagtatanim, mahilig sa pangingisda, paliligaw sa ilog. Umpisa nang mamatay ang kanyang ama at ang kanyang abuelo dahil sa isang sakuna sa kabundukan. Siya na lamang ang inaasahan ng kanyang ina. Magkatuwang nilang iniraraos ang bawat araw. Ika nga ay isang kahig, isang tuka. Kanya nga lang, nalipat dito kay Mario ang bansag at pangungutya na para sana sa kanyang ama. Paano kasi? Tinuringang malambot, lampa at duwag ang kanyang ama. Kaya naman nang pumanaw ito at mawala, ang mga kababata niya na mapanukso ay ganun ang naging bansag sa kanya. Subalit itong si Mario naman dahil nga sa
Pakiramdam niya, kailangan niyang itaguyod ang kanilang pamilya. Kailangan niyang tumayo bilang matatag na haligi. Ibig niyang mapatunayan sa kanyang mga kabaryo na hindi siyang duwag. Gusto niyang patunayan ang kanyang ama ay hinding matatakutin, lampa, at walang silbi. Dahil siya mismo ang nakasaksi kung ano ang tunay na nangyari dito sa kanyang ama at sa kanyang abuelo nang gabing masawi sila. Teka nga, bakit niya akong hinahanap ni nanay? Ang alam ko kasi pumayag naman siya sa akin. At saka sabi niya magsisimba siya. Bakit nakabalik ka agad siya? Ewan ko. Wala namang sinabi sa akin yung nanay mo. Basta, ang sabi niya, sunduin kita kung saan kang naroroon. Ako lang naman sa buong baryo may alam kung saan kang naglalagi. Gumagawa ng patibong sa sawa na parang may paa. Hay nako, Mario. Kaya naman ginagawa kang katatawanan nila Pablo. Kung ano-anong weirdong bagay ang ginagawa mo. Ano ka ba yun yung natutunan ko kila tatay at lolo. Yun yung itinuro nila sa aking paraan ng paglalagay ng bitag at mga patibong. Malay ko bang hindi naman pare-pareho ang lahat? Ay, ayan na naman tayo sa tatay mo at sa lolo mo. Kailan mo bang matatanggap ang nangyari sa kanila? Sige ka, sabi ng lolo ko, kapag palagi mong iniisip yung mga taong sumakabilang buhay na, hindi daw silang matatahimik, di daw silang makakakit sa langit. Gusto mo bang ganun mahirapan yung lolo at tatay mo? Siyempre hindi, pero hindi ko namang maiwasan na maisip sila at malungkot ako kapag naaalala ko yung mga nangyari. Isa pa, parang kasalanan ko kung bakit silang namatay. Ay nako, paano mo magiging kasalanan yon? Di nga ba, nabagsakan sila ng malalaking kahoy sa kabundukan. Dahil na rin sa labis na pag-ulan at lumambot yung lupa doon. Ngunit hindi na lamang sumagot itong si Mario. Alam niyang mas magiging magulo lamang at hindi naman siyang paniniwalaan itong kanyang kaibigan kapag sinabi niya ang katotohanan. Ibig niyang hayaan na lamang kung ano ang naging konklusyon ng otoridad sa kamatayan ng kanyang ama at ng kanyang lolo. Na di umano nga, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha sa kabundukan, lumambot ang mga lupa, dahilan upang sa hindi inaasahang pagkakataon, sa maling oras, maling pagkakataon at araw, naroroon sila at naging biktima nga o naging sanhi ng kamatayan ng kanyang ama at lolo, ang mga punong nagsitumbahan. Ibang-iba ito sa naaalala ni Mario. Alam mo Mario, kung ako sa'yo, magmadali ka na. Kasi, mukha yatang may pupuntahan kayo ng nanay mo. Nagmamadaling sarahan yung tindahan nyo. Mukhang may lakad kayo. Ay, oo na, sige na. Magmamadali na nga. Ano naman kayang nangyari? At bakit naman isinara ni nanay yung tindahan? Linggo pa naman ngayon. Maraming bibili. Pagtataka naman itong si Mario dahil bibihira ang pagsasara ng tindahan nila. Halos bukas ito araw-araw. Kahit nga sa gabi. Halos maghahating gabi na bago itong sarahan ng kanyang nanay dahil sa nanghihinayang ito sa mga benta lalong-lalo na sa mga manginginom. Doon ay magkasamang umuwi itong si Mario at si Alfredo. At nang makarating nga itong binatilyo sa tapat ng kanilang tahanan ay nakita nito ang kanyang ina. Naroroong inililigpit ang mga paninda nilang gulay na nasa labas ng tindahan. Naroroong kausap niya si Aling Josie, nanay nitong si Alfredo, at tila bang naghahabilin. Nay, nandito na po ako. Bakit niyo po ba akong hinahanap? At saka, ano po yung pinag-uusapan niyo ni Aling Josie? Mano po? Saan ka na naman nanggaling, anak? Sabi ko naman sa iyo, huwag ka masyadong lalayo. Mapapatid na yung ugat ko sa liig kakatawag sa iyo. Pabuti pa, sige na. Maligo ka at mag-asikaso ka na. May pupuntahan tayo. Saan naman po tayong pupunta? Basta anak, magbihis ka na at kailangan nating makaalis ka agad. Kailangan nating magtungo sa kaisa-isang kapatid ng lolo mo. Muling sambit ng kanyang ina. Kaya naman, kahit hindi naman kilala nitong si Mario ang tinutukoy ng kanyang nanay, agad na siyang tumalima at nagtungo nga sa kanilang palikuran upang makapagpaligo na malapit sa kanilang poso. Paano ba yan? Mukha yatang matagal-tagal kayo doon ah. Nakita mo namang inahabilin ng nanay mo yung mga alaga niya sa amin. Ay, kung pwede lang sumama.
Basta mag-iingat ka doon ha. Tsaka, dalhan mo ko ng pasalubong dito pag uwi mo. Pagbibilin pa nitong si Alfredo. Para bang magkapatid na kasi ang turingan nilang dalawa. Kaya naman mahirap silang paghiwalayin. Pero nang araw na iyon, alam nitong si Alfredo na hindi siya maaring sumama. Lakad ito ng mag-ina at tila yatang tungkol ito sa problema ng kanilang pamilya. Ilang sandali pa nang matapos sa paliligo itong si Mario ay hindi niyang maiwasang muling magtanong sa kanyang ina. Ibig niyang malaman kung ano ba talaga ang kadahilanan. Bakit parang biglaan naman na kailangan nilang magtungo sa baryo ng nag-iisang kapatid ng kanyang lolo. Ibig sabihin, maaring tawagin din na lolo niya ito, tiyuhin ng kanyang ina. Anak, siya na lamang ang natitira nating kadugo at kamag-anak sa parte ng lolo mo. Kaya kailangan natin siyang puntahan. Alam ko naman na hindi kang mahilig na lumabas sa baryo natin, pero pagbigyan mo na ang nanay sa ngayon lang, ibig ko rin siyang makita. Ang totoo niyan, hindi talaga silang magkasundo ng lolo mo. At bago mangyari ang insidente sa kabundukan, dapat ay magkikita sila ng lolo mo. Kaya lang, hindi nang nangyari pa. Nay, ano naman ang magagawa natin doon? Isa pa, ano ho bang kasalanan niya kay lolo at bakit hindi sila magkasundo? Nagkakamali ka, anak. Walang kasalanan si Tio. Ang totoo niyan, ang lolo mo ang nagkasala sa kanya. Ilang beses na nagpadala ng sulat ang Tio para magkausap sila ng lolo mo, pero ayaw ng lolo mo. Siya pa yung galit. Hanggang sa isang araw, bago silang magtungo ng kabundukan ng tatay mo, naikwento niya sa amin. Ang totoo niyan, dapat magtutungo tayo doon. Pero malaman nung mangyari yun. Kaya kahit papano sana gusto kong matupad ito. Hindi ko naman hinihingi na unawain mo to, anak, pero pagbigyan mo na lamang ang nanay at samahan mo ko. Wala naman po akong magagawa, Nay. Hindi ko naman pong maaaring hayaan na mag-isa lang kayo magtungo doon. Maraming salamat, anak. Huwag mong kakaligtaan na dalhin yung binigay sa'yo ng lolo mo. Yung pangontra. Nay, kailangan pa ba talaga yun? Parang mabigat lang po yun sa leeg eh. Ang laki-laki naman po kasi ng palawit. Di mo ba pwedeng iwan ko na lang yun? Anak, huwag nang matigas ang ulo mo. Sige na, dalhin mo na yon. Para din naman yun sa kaligtasan at kabutihan mo, di ba? Tsaka, yun lang naman ang naipamana sa'yo ng lolo mo. Wika pa nitong kanyang ina. Marami mang isipin at katanungan itong si Mario sa kanyang sarili at sa mga kaganapan. Subalit, alam niya naman sa sarili niya na hindi iyon ang tamang pagkakataon upang gawin iyon. Para bang pakiwarin itong si Mario. Kagaya ng kanyang lolo, maaaring na maalam na rin sa mundong ibabaw ang tiyuhin ng kanyang ina. Maya-maya ay may dumating na isang sasakyan, luma, kulay pula, at tila bang nilipasan na ng panahon. Bumaba doon ang isang ale at ang isang payat at medyo kuba ng lalaki na may makapal na antipara. Ate Remedios, mabuti naman po at maaga kayong nakarating. Hay nako, ang hirap hanapin itong lugar nyo. Akala ko mawawala na kami. Oh, ito na ba yung anak mong si Mario? Aba, malaka na din pala. Mano po? Mabuti pa, umalis na tayo. Paano naman hindi tayo gabihin sa daanan? Yan lang ba mga gamit nyo? Opo, Kuya Joselito, ito lamang po. Otoy, mabuti pa tulungan mo na ako dito sa mga gamit nyo. Tiyak ka nang sumakay sa may kaliwa sa likod. Alisin mo na lamang yung bag ko dyan at para naman makaupo ka ng maayos. Halika na, umalis na tayo. Hay nako, ang init-init naman talaga dito. Alam mo, hanga din ako sa'yo. Nagawa mong makatagal dito. Ate Remedios naman, syempre, nasanay na din ako dito. Isa pa, taga dito ang asawa ko, di ba? Ang asawa mo. At ewan ko ba kung bakit pati ang itay,
ditong sumama sa'yo. Ang laki-laki ng bahay ko doon. Ayaw pumunta at dito pang nagsumiksik. Tingnan mo naman yung bahay nyo. Mabuti nagkakasya kayo dyan. Ate, alam mo naman ang tatay, di ba? May tampo yun sa'yo. Kilala mo naman ang ugali nun. Napakataas ng pride. Dahil sa pride niya, tingnan mo nangyari sa kanya. Imbis nang naroroon, nagre-relax at hindi nagpapagod. Ayun, namundok. Anong napala niya sa bundok? At nadamay pa yung lampa mong asawa. Ate naman wag na nating pag-usapan yun. Nananahimik na yung dalawa Ay nako, kaya ikaw Mario, sinasabi ko sa'yo, mag-aral ka ng mabuti. At kapag nagkolehiyo ka, doon ka sa akin. Doon na kayo ng nanay mo. Para naman magkaroon kayo ng magandang kabuhayan. Para naman maganda ang kinabukasan mo. Ikaw naman, Conching, huwag ka nang kukontra pa sa akin. Sa oras na makapagtapos ng high school yung anak mo, lumuwas na kayo ng Maynila. Naiintindihan mo ba ako? Opo, ate. Para bang sa paningin nitong si Mario, nagmukhang batang paslit ang kanyang ina sa harap nitong kanyang nakatatandang kapatid. Sa kanilang tatlong magkakapatid, ito ang pinakamayaman. Ang kanyang tiya Remedios, taga Maynila, nakapangasawa ng isang negosyanteng matanda. Ang kanyang tiyo Joselito. Kaya naman, ika nga ay parang tumama sa loto at nakaangat sa buhay. Pero hindi naman talagang likas na masama itong kanyang tiyahin. Ganoon lamang itong magsalita. Strikta at napakaprangka. Pero sa kanilang lahat, ito ang pinakamabait. Ito ang pinakamaalalahanin. Sa kanyang tulong at sa kanyang galing sa paghawak ng pera, ang palugi ng negosyo nitong si Joselito ay biglang mas lalong umusbong, humabong at umasenso. Para bang na kay Joselito o na kay Tio Joselito ang pera, ang kaparaanan, at na kay Tia Remedios naman ang talento at kahusayan. Mario, isuot mo yung nasa kahon na damit at para naman magmukha kang presentable. Parang napaglipasan na ng panahon yung suot mo. Yan na ba yung pinakamagandang panlakad mo? Nako naman, Conching. Nag-iisa na lang ang anak nyo. Hindi mo pang maasikaso sa mga kasuotan niya at gamit. Hay, pagkatapos itong burol ng tiyo, mabuti pa sumama kayo sa akin sa Maynila. Ate, may tindahan ako at mga alagang hayop sa bahay. Yun yung naipundar namin ng aking asawa. Hindi ko naman maaring pabayaan na lang ito. Ay nako. Anong pakialam ko dyan sa mga alagang mong hayop? Ibenta natin. Akong bahala dyan. Joselito, pagkatapos nito, asikasuhin natin yung mga sinasabi nitong alaga niya. At ang maibenta na. At nang makaluosan ng Maynila. Wala namang future para sa inyo dito. Doon kayo sa akin. Naku naman mahal, magulis din ka. Hindi naman na porket ganyan yung sinapit nila ikaw na magdidesisyon para sa kanila. Tandaan mo, may pamilya pa din yung kapatid mo. Hayaan mo siya magdesisyon para sa sarili niya. At ikaw kumukontra ka pa sa akin. Hay nako, huwag kang ang konsentidor. Kilala ko ang kapatid ko. Masyadong matigas ang ulo nito. Nagmana siya kay tatay. Kaya naman hindi ako makakapayag. Napabayaan na lamang sila. Hindi kakayanin ng konsensya ko kapag may nangyari sa kanila dito. Ay naku, wala na akong sinabi. O siya, sige. Asikasuhin ko ang tungkol sa mga alaga nila at doon sa lupang kinatitirikan ng bahay nila pagkatapos ng lahat ng ito. Pero ilang araw ba kasi ibuburo yung tiyuhin nyo? Ang pagkakailam ko, 1 linggo daw at aantayin pa yung mga taga-tate. Ewan ko ba? Hay, Sa mga narinig ni Mario ay napagtanto niya. Lamay ang pupuntahan nila. At aasahan niya na mapupuyat siya. Kaya nga lang bandang 6:00 ng hapon nang sinapit nila ang barangay kung saan naroroong nakaburol ang tiyuhin nitong magkapatid. Para bang lahat sila ay nagtataka. Akala ko ba lamay ang pupuntahan natin? Bakit parang nagkakagulo sila dito? Bakit parang hindi naman lamay ito? Remedios, bali yata tayo na puntahang bahay niya. hay nako Joselito, hindi tayo nagkamali. Ito yung nasa address Ang mabuti pa bumaba ka na at itanong mo. Nay, akala ko ba lamay nga po yung pupuntahan natin? Bakit parang nagkakasiyahan sila dito? Ganito po ba ang lamay sa ibang barangay?
Hindi ko alam anak eh, pero antayin na lang natin ang Tio Joselito mo. Mawalaga lang na sa inyo. Paano ba magtanong? Dito pa yung bahay ni Saturnino? Oo, dito nga. Magpapagamot din ba kayo? Ha? Papapagamot? Hindi ho. Narito kami para sa lamay ni Tio Saturnino. Lamay, nagpapatawa ka ba? Ha? Ay nako, kayo ba yung mga kamag-anakan ni Saturnino? Mabuti pa halik kayo. Tumuloy kayo at ako nang magpapaliwanag sa inyo. Kilala mo ba ang mga yan? Oo, ito yata yung mga taga Maynila na nagsabing uuwi dito. Hindi ko nga alam na ngayon silang darating. Naguguluhan man ay tinawag na lamang ni Joselito ang kanyang mga kasamahan sa sasakyan upang bumaba. Naroroong sinamahan sila nitong matandang babae papasok sa bahay ng hinahanap nilang matanda. Kaya nga lang, ganun na lamang ang kanilang pagtataka dahil sa mahaba ang pila ng mga taong naroroon. At pagpasok nila, nakaupo sa sala itong inaakala nilang patay na. Naroroong buhay na buhay ng gagamot. Ay, Saturnino, ito yata yung mga kamag-anakan mo at hinahanap ka. Sige, tuloy kayo dito. Aba, kamukha niyo siya. Ano pong ibig sabihin nito? Tio Saturnino, kayo ba talaga yan? Ano po yung nakasad sa sulat na namatay na daw kayo? Ako nga, mahabang usapan yan. Mabuti pa, maupo muna kayo at magpahinga. Karing, ipaganda mo sila ng makakain at siguradong gutom na sila. Oh, hindi ba kayong magmamano sa tiyo nyo? Doon naman ay napasunod na lamang itong tatlo, maging itong si Mario, at nagmano sila sa matanda. Buhay na buhay ito. Nang hawakan nga nila ay mainit pa ang kamay nito. Kaya naman naguguluhan sila kung ano yung sulat tungkol sa pagkasawi nito. Inantay nila na matapos ang lahat ng nakapila sa labas. Inabot sila ng halos 4 na oras. Mag-aalas 11 na o alas 12 na yata nito. Nang tuluyang matapos ang panggagamot nitong si Tatay Saturnino. Hay, hindi nang naubos-ubos pa ang may sakit at karamdaman. Karing, bukas naman huwag kayong tatanggap ng mga magpapagamot. Alam mo naman may bisita ko. At para naman maasikaso ko sila, pabalikin mo na lamang sa Miyerkules. Ay, masusunod. Alam mo naman at ang kukulit ng mga taong yan. Yung iba, makikiusap pa at galing pa daw sa ibang bayan. Alam ko, pero kahit isang araw man lamang hayaan nila akong mamahinga. O kahit man lamang hanggang Miyerkules. At ako'y nangihina din, Ginagawa nila akong kasangkapan na lamang. Dapat yan ang baguhin nila. Kahit nang may sakit sila, pagkaganid pa din ang naiisip nila. Hindi nilang isinasaalang-alang na baka ako may karamdaman din. O baka isang araw maubusan na lang ako ng kakayang manggamot. Bueno, kamusta naman ang biyahe nyo? Sana nagustuhan nyo ang adobo nitong si Karing. Hindi adobang niluto ko. Nagluto ako ng sinigang. Hindi ba sabi mo sinigang ang lutuin ko ngayon? Nag-uulyanin ka na ba? Oo nga pala. Mawalang galang na po, Tio, pero hanggang ngayon nagtataka pa rin po kami. Ano ba yung natanggap namin sulat na namatay na daw po kayo? Bakit buhay na buhay pa kayo ngayon? Yun ba? Pasensya na kayo. Ang totoo niyan nakaratay ako sa higaan noong ipinadala namin ang sulat na yon. At tinanggap ko na nga mamamatay ako. Ni isang doktor wala nang makapagpagaling sa akin. Isa pa tinaningan na rin nila ang buhay ko. Wala nang gamot ang tumatalab sa akin. Tsaka araw-araw parang naghihingalo ako. Kaya ang sabi ko dito kay Karing, padala na kayo ng sulat para naman sakaling mamatay na ako saktong naririto na kayo. Kanya nga lang ilang araw lamang ang nagdaan. Paano ba to? Sabihin na nating naghimala sa akin ang kalangitan
At bigla na lamang isang araw, wala na ang lahat ng aking karamdaman. Nagawa kong bumangon na para bang isinilang akong muli. Parang ganon. At eto, tingnan nyo. Ang lakas-lakas na ng pangangatawan ko. Para bang pakiramdam ko hindi akong 80 anyos. Paano nga pong nangyari? Anong milagrong tinutukoy nyo? May ininom ba kayong gamot? Meron ba sa inyong tumingin na espesyalista? Wala. Basta ang natatandaan ko, may dumaan ditong isang matanda na nagtitinda ng mga herbal. Binigyan ako. Hindi ko nga alam pero para bang alam niyang may karamdaman ang nasa loob ng bahay ng ito. Kaya naman, nagpumilit at hindi umalis dyan sa tapat ng bahay hanggang hindi siyang nilalabas nitong si Karing. At yon, iniabot niya ang isang botelya ng gamot na ipainom daw sa akin para mawala ang aking sakit. Nang pagbalik ni Karing para ibigay yung bayad, wala na yung matanda. Pero napakabango nung gamot sa botelya at saka napakasarap at matamis. Akala ko binibiro lang kami pero makalipas lang ang isang araw, ganto na ako. Kaya nga tinawag nila akong milagroso. Ayun, nag-umpisang magtungo dito yung mga tao at nagpapagamot at gumagaling daw sila. Hindi ko namang alam. Hindi ko alam kung paano gumagana. Basta nilalawayan ko sila sa noo at ipinapatong ang aking kamay sa balikat nila. Pagkatapos yun na, bumubuti daw ang pakiramdam nila. Siguro, epektibo. Hindi nang bumabalik yung mga nagpapagamot Kaya lang, lahat hindi naman taga rito. Yung mga taga rito kasi nauna niya ng gamutin at hindi nang bumalik pa. Ang sabi, maayos na daw ang pakiramdam. Kaya naman simula noon, mga tagalagpas na lamang ang nagpupunta dito para magpagamot. Ay, ewan ko ba. Sabi ko naman dito sa tiyo nyo, maghinay-hinay. Dahil nga sa hindi namin masasabi kung kailan babalik yung karamdaman niya. Isa pa, may edad na siya. Hindi na siya maaari pang magpakapagod ng labis. Alam ko naman ang sarili kong katawan at sinasabi ko sa iyo, malakas na malakas ito. Wala akong nararamdamang anumang panghihina. Kaya itigil mo na yung pag-aalala mo. Halos hindi pa rin makapaniwala itong sila Mario. Para bang isang kwento na mula sa libro, isang alamat. Kwentong hindi makatotohanan. Para bang isang kwento na nababasa nitong si Mario sa mga comics. Pero, ayun nga, malakas na malakas itong lolo sa tornino niya. Hindi halatang 80 anyos na ito. Maganang kumain, malakas at mabilis kumilos, nagbubuhat pa nga ng mga sako ng bigas na ibinibigay sa kanya bilang pasasalamat ng mga pasyente niya. Yaman din lamang na naririto na kayo, bakit hindi kayong manatili ng ilang araw man lang para makita nyo kung anong sinasabi kong panggagamot. Isa pa, marami din akong gustong malaman tungkol sa kapatid ko. Ipinahanda ko na ang 2 silid dito para magamit nyo ha. Sa madaling sabi ay nagpasya itong nanay ni Mario at ang kanyang tiyahin upang pagbigyan itong kanilang tiyo sa tornino. Mananatili sila doon ng 3 gabi at 3 umaga. Pero para dito kay Mario, para bang may iba. Pakiramdam niya, para bang napaka-imposible naman talaga ng mga sinabi nitong lolo sa tornino niya na naghimala ang langit sa kanya. Isa pa, mahirap paniwalaan na sa pagpatong lamang ng kamay sa balikat at paglalaway sa noo, gumagaling ang karamdaman ng isang tao. Ika nga, labis ang pagdududa nitong binatilyo. Unang gabi nila doon, pawang kwentuhan lamang ang ginawa nila. Dahil nga sa simula nang umalis itong Tia Remedios niya sa probinsya ay noon na lamang itong muling bumalik mula sa Maynila. Ang kamustahan, pagtatanong nitong si Remedios tungkol sa mga naganap sa kanilang ama at ito sa tatay ni Mario. Inalam din ng matandang Saturnino kung ano ba talaga ang tunay na naganap. Pero wala ding alam ang nanay ni Mario sa tunay na nangyari.
Isa pa, walang balak itong si Mario na sabihin kung ano talaga ang kanilang sinapit. Nang nasa kwarto na sila ay hindi maiwasang mag-isip nitong si Mario. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang gumala sa malaking bahay na iyon. Napapaisip siya kung bakit gano'n na lamang parang sobrang yaman nitong si Lolo Saturnino niya, habang ang kanyang lolo naman ay parabang labis ang pagkadukha. Walang sariling bahay. Nakikitira sa kanilang mumunting tahanan. Iyon ang gusto niyang itanong dito kay Lolo Saturnino. Kaya nga lang, tahimik na tahimik ang buong kabahayan. Wala nang gising pang tao sa labas habang naglalakad-lakad si Mario sa may bandang sala, sa may bandang kusina upang maghanap ng maiinom dahil sa labis na pagkauhaw. Doon ay nakita niyang bukas ang pintuan sa kusina. Nakatiwangwang ito na parabang may lumabas. Naroon siyang naglakad patungo dito at tiningnan ng labas kung naroon ba ang Lolo Saturnino niya o itong si Aling Karing, ang katiwala ng kanyang lolo. Subalit tahimik din ang labas, walang bakas ng anumang may buhay. Pero para bang pakiramdam ni Mario ay may nakatingin sa kanya. Napahawak na lamang siya sa kanyang medalyon na pamana ng kanyang lolo sa kanya habang isinasara ang pintuan. Kinaumagahan, dating gawi, kagaya ng dati naroroong magana at masaya itong si Lolo Saturnino. Panay pagkwento at pagmamalaki sa kanyang mga napagaling. Alam nyo, hindi naman sa sinasabi kong hindi nang mawawala sa akin ito, pero sakali man nabawiin ito sa akin. Dahil nga sa kayo ang mga unang tumugon sa aking panawagan. At sa tingin ko, hindi na akong pinansin pa ng aking mga kapinsana na nasa ibang bansa. Ibig kong ihabilin sa inyo ang bahay na ito at ang mga pag-aari kong naririto. Ay nako Tiyo, hindi nyo lang kailangan gawin pa yan. Marami na akong inaasikaso sa Maynila at sa mga karating probinsya kagaya ng Bulacan at Laguna. Marami akong mga pag-aari din doon. Hindi ko nang maharap pa to at lalo nang malayo pa to. Kung gusto nyo, dito nyo na lang sa kapatid ko ibigay. Total, parang barong-barong yung bahay nila doon sa baryo nila. Hoy, ikaw babae. Ano, kung ako sa'yo tanggapin mo na yung sabi ni Tiyo. Isa pa, malaki tong bahay na to. Kung kailangan mo na magtuturo sa'yo sa pagmamanage ng mga ari-arian kung meron man, maaari ka naman naming tulungan. Pero hindi ako mismo dahil sa marami na rin akong asikasuhin. Hay nako, kung ako sa inyo, tanggapin nyo na. At itong tiyuhin nyo, balak na ipamigay sa mga taga dito sa barangay at paghati-hatian ang kabuuan ng pagbebentahan ng kanyang mga ari-arian. Sayang naman, pinagpaguran niya rin ito. Kaya naman mas maigi, sabi ko nga, sa mga kadugo niya na lamang ibigay. Para man lang sa mga susunod pang henerasyon, mapakinabangan. Lalong-lalo na, marami ang nag-aabang ng mga taga ritong ganid. Baka mapasawalang halaga lamang ang kanyang mga pinagpagalan kung ipapamahagi lamang ito. Hindi naman sa nagmamaramot ako. Pero kasi, nakita ko kung paanong pinagsikapan nitong si Saturnino. Ang pagkukuha at pag-iipon at pagpapagal niya upang maipatayo ang bahay na ito. Maging ang mga sakahan na nasa kanya ay hindi basta-basta ang paghihirap na ginawa niya upang mapangalagaan ito. Ako man matanda na. Ang mga anak ko wala din sa wisyo para mag-alaga ng mga ganitong lupain at lahat sila nasa Maynila din. Kaya nga kahit gustuhin niya man na ibigay sa akin ito, ayoko din. Nako, sakit sa ulo yan. Kahit sino sa inyong dalawa, basta tanggapin nyo na. Dahil hindi rin naman akong mapapakali kung hindi kong alam kung kaninong mapupunta itong mga pinagpagalan ko. Ang ilan dito, kamakailan lamang dahil na rin sa panggagamot ko, maipon. Ilang beses nang tinangkang may pumasok ditong magnanakaw. Kaya nga, mas mahalaga na may tao lagi dito. At panatag ako na naririto kayo. Ay nako Tiyo, hindi nyo kaming maaasahan dyan. Aalis din kami at babalik sa Maynila nitong si Joselito. Etong kapatid ko na lamang.
Total, wala naman yatang balak na sumama sa akin sa Maynila. Dito mabuti naman at magkakaroon ng magandang kinabukasan nitong si Mario. Ah, Mario, ano sa tingin mo, iho? Gusto mo bang manatili dito sa bahay ko? Opo, Lolo. Ang laki po ng bahay nyo. Tsaka ang daming kwarto. Medyo nakakatakot pero... Nay, mas maganda po dito kaysa doon sa barong-barong natin. Nakakatuwa ka naman, iho. Turing mo ng bahay mo ito. Iha, huwag ka nang tumanggi sa akin. Para dito man lamang makabawi ako sa aking kapatid. Hindi pa ako sigurado dito, Tiyo, pero kung gusto dito ni Mario, titingnan ko po. Mananatili kami dito ng ilang araw pa para pag-aralan, pero hindi po akong mangangako, ha? Malaking responsibilidad po ang iaatang nyo sa amin. Tsaka, papaano kapag dumating po yung ilang mga kamag-anak nyo? Papaano po kami? Baka pag-initan pa po kami. Alam nyo naman, kapag usaping lupa, nakakalimutan po ng iba na magkakamag-anak sila. Ayoko pong dumating sa puntong iyon. Ayoko pong malagay sa alanganin ng buhay ng anak ko dahil lamang po sa alitan sa lupa at mga ari-arian. Wag mong alalahanin yon. At idadaan natin sa legal na kaparaanan ang pagbibigay ko sa inyo nito. Nang sa gayon walang sino man ang makaalma. Total, napag-usapan na natin ito. Karing, papuntahin mo dito si attorney bukas para naman maihanda na yung mga papeles, ha? Gusto mo mamayang hapon papuntahin ko na dito. Para naman hindi nang ipagpabukas pa ito. Abay, malay natin mamaya matodas ka na. Biro lang. Nako, mauna ka pang matoda sa akin, Karing. Mas malakas pa to sa kalabaw, ano? Hindi tayong sigurado dyan. Lalong-lalo na matigas ang ulo mo. Mga ipinagbabawal sa'yo, kinakain mo. Mga hindi mo dapat gawin, ginagawa mo. Ni hindi kang natutulog ng maayos sa gabi. Paano mong masasabi na hahaba pa ang buhay mo? Saturnino, yung nangyari sa'yo ay wala pang paliwanag. Kaya naman sana'y wag mong abusuhin. Pagpapaalala nitong si Aling Karing. Kita ang tunay na pagmamalasakit nito sa lolo nitong si Mario. Sa pagsapit nga ng hapon ay dumating doon si Attorney Gustavo. Inasikaso nito ang lahat ng mga kailangang papeles ng paglilipat ng ari-arian dito sa mag-ina na magiging epektibo sa sandaling pumanaw itong si Lolo Saturnino. Well, everything is settled now. Ginoong Saturnino, final na ba itong decision mo? I receive letters from your relatives na pauwi dito. Maybe this coming March. Hindi mo na ba silang aantayin pa? Malayong kamag-anak ko sila. Bukod pa doon, mamamatay na ako sa sulat. 3 buwan pa sila bago dumating. Abay, anong gusto nilang gawin sa katawan ko? Maging mami. Halatang, ang mana lang at mamanahin ang pakay nila. Kaya, that's a no. Hindi ko silang kamag-anak. Kung pera ko lang naman at ari-arian ang pakay nila. Kaya, i-finalize mo na ang mga papel na yan. At dito sa mag-inang ito, lahat ililipat ko ang aking mga maiiwang ari-arian. Nagkakaintindihan naman siguro tayo, Attorney Gustavo. Yes, sir. Walang problema doon, Ginoong Saturnino. As you wish. Ipapaproseso ko na kaagad ito nang maayos na. Again, hindi na akong magtatagal pa at marami pa akong kailangang asikasuhin. Siya. Sige. Karing, bigyan mo nga ng 3 native na manok itong si Attorney at mahilig ito sa tinolang native. Attorney, kunin mo na lamang dyan kay Karing nang may maiulam ka. It was a pleasure doing business with you, Ginoong Saturnino. Maraming salamat. Iho, magpakabait ka at magkikita tayong muli. Mag-iingat po kayo, Attorney. Maraming salamat po sa inyo, Attorney. Ginagawa ko lamang ang trabaho ko kaya hindi niyo kailangang magpasalamat.
Isa pa, binabayaran naman ako ng inyong tiyuhin. Kaya naman, nararapat lamang na asikasuhin ko ito. Bueno, hindi na akong magtatagal. Adios, mi amigos. Nay, ano yung sinabi niya? Ano yung adios mi amigos? Wala yun anak, huwag mo na lang pansinin. Alam mo na, sosyal at saka mayaman naman yung attorney na yan siguro. Kaya ganyan siya magsalita. At dahil tapos na ang aking dapat na gawin, Karen, kamusta yung ipinapakatay kong baboy? Ba'y gusto ko ng lechon mamayang gabi. Kakain tayo at magpapakasaya. Dahil sa wakas, narito na ang aking mga pamangkin. Tiyo, kagabi pa tayong kumakain ng kumakain. Tumataba na ako. Joselito, dala-dala mo ba yung para sa mga allergies ko? Kinakati na naman kasi ako eh. Nasa bag lang naman yun. At Teo, siya nga pala, baka sa makawalawa po alis na din po kami at marami pag-asikasuhin sa mga negosyo. Alam nyo na, walang ibang maaasahan na magmamanage doon. Pero huwag kayo mag-alala. Papasyal po kami dito kapag meron kaming oras. Oo nga naman, Tiyo. At saka, titiyakin ko na walang mang-aapi dito sa mag-inang ito. Subukan lang ng mga kamag-anakan mong yan na apihin sila. Ako ang makakaharap nila. Yan ang gusto ko. Alam nyo, naaalala ko ang aking kuya sa ginagawa mo, Remedios. Noon, siya ang tagapagtanggol ko sa lahat. Lalampa-lampa ko noon kanya lang, alam mo na, habang tumatanda, nagbabago ang pananaw ng mga tao hanggang sa... Karing, yung gamot ko at naninikip na naman ang dibdib ko. Ay nako, Diyos ko. Yan ang kasi ang sinasabi ko sa iyo. Ayan ka na naman kasi sa pagdadrama mo. Wala na ang kuya mo, kaya mag-move on ka na. Wala to. Ay, labis na kagalakan lang siguro. Mario, mabuti pa, halika. Kunin mo yung kahon kong yan, dyan sa may tokador. Eto po ba, Lolo? Oo, yan. Eto, yung isang yan. Yan. Akin na, ibigay mo sa akin. Ano ho bang nasa loob niyan, Lolo? Medyo mabigat ah. Ito ang laruang kahoy na gawa sa akin ng kuya ko, ng lolo mo. Yan ang unang regalong natanggap ko sa aking kaarawan noong sumapit ako ng 12 taong gulang. Personal niyang ginawa yan mula sa mga ugat ng punong hinukay niya pa doon sa may malapit sa ilog. Di ba maganda? Iiwan ko yan sa'yo at baka ingatan mo. Lolo, nakakatakot ang itsura. Ano ho ba ito? Hindi kong alam sa kuya pero ang sabi niya, diwata daw yan na nakita niya sa kagubatan. Yan daw ang nagligtas sa amin noong rin kami sa ilog. Yung ugat ng puno na nakapitan niya para makaligtas kami, yun yung ginawa niyang ganyan. Bilang pag-aalaala doon sa diwatang tumulong sa amin. Nakikita kong suot mo yung kwintas. Alam mo bang parte din niya ng ugat na ginawa niya dito sa laruan kong ito? Ang sabi niya, binasbasan daw yan ng diwata, pampaswerte at proteksyon para sa may tangan. Kaya pakaingatan mo yan, ha? Matagal na tinitigan nitong si Mario ang kanyang kwintas. Hindi niyang akalain na ganoon palang kalalim ang pinagmulan o pinag-ugatan nitong kanyang minanang kwintas mula sa kanyang lolo. Doon ay pinagmamasdan niya rin ang tinutukoy na diwata ng kanyang lolo sa Tornino. Sa pakiwari niya ay hindi itong diwata. Nakakatakot ang itsura. Mas tamang sabihin na parabang impacto ito at hinding diwata na kagaya ng mga iniisip niya na magaganda, mahinhin at maganda ang ayos, kaiga-igaya at kahali-halina. Ibang-iba itong laruang iniukit ng kanyang lolo, parabang mula sa kadiliman. Ay nako, Tiyo. Nakakatakot naman po yan. Bakit parang halimaw naman yung diwatang tinutukoy nyo? O hindi lang talagang magaling mag-ukit si tatay?
Hayaan nyo na. Ang mahalaga, sabi nga nila, it's the thought that counts. Tama ba ako? Kinagabihan, nangumbita ng mga kabaryo nila itong si Lolo Saturnino. Napakalaki ng baboy na ipinakatay nito. Ilan lamang ang inihaw o ginawang lechon at ang iba, ipinaluto niya sa iba't ibang putahe. Ganoon ang ugali nitong si Lolo Saturnino. Hindi siyang maramot pagdating sa pagkain. Bagamat maramot siya pagdating sa pera at hindi siyang nagpapautang, pero kapag pagkain ang pinag-uusapan, halos lahat ng kabaryo niya ay imbitahin niya upang kumain. Grabe talaga, no? Napakagalante talaga nitong si Mang Saturnino. May alak pa. Oy, boy, hindi ba ikaw yung apo ni Mang Saturnino? Taga saan ba kayo? Balita ko taga Maynila kayo. Hindi po. Yung Tia Remedios ko lang po. Kami taga Barrio San Agustin lang po kami. San Agustin? Ah, yung doon sa may lumang sementeryo. Abay, medyo malayo din yun ah. Oho. Maghapon nga po yung biyahe namin. Oo, natatandaan ko na. Minsan dumayo kami doon para sa pista at sabong. Buhay pa ba yung mga aswang doon? Aswang po? Ano pong sinasabi niyong aswang? Ay, hindi mo ba alam? Yung San Agustin na yan, tinatawag na pugad ng mga aswang. Nung kapanahunan namin nung binata pa ako, kapag nadadayo kami ng sabong malapit dyan talagang iniiwasan namin yung San Agustin. Paano? Bigla na lamang may mga nawawala dyan. Inaaswang. Nagtaka itong si Mario dahil sa simula nang magkaroon siya ng isip, wala naman siyang naririnig na chismis o usapin na may aswang sa kanilang baryo. Kaya ipinagpalagay nitong binatilyo na maaring nagkamali lamang ang kausap niyang lalaki at baka ibang San Agustin ang tinutukoy nito. Dahil doon nagumpisa ang mga bulong-bulungan. Nang marinig ng ilan na taga San Agustin siya, para bang napatungkol na sa kanya at sa kanyang ina ang mga usapan. Hindi niyang maiwasan na marinig ang ilan na tila bang napapaisip tungkol sa tunay nilang pagkatao. Tipikal na ugaling Pilipino. Ang may mapag-usapan lamang at lalong-lalo na mas ginaganahan kapag buhay ng ibang tao ang kanilang paksa. Napansin ito ng tiyahin nitong si Mario kaya tinawag siya nito upang pumasok sa kanilang bahay. Huwag mo nga pinapakinggan yung mga yan. Ang mabuti pa, dito ka na lang sa loob, iho. Hindi na talagang nagbago pa ang mga probinsyano at probinsyana. Puro chismis. Tia, sa Maynila po ba hindi nagiging mga chismoso ang tao? Ay nako, mas chismoso at chismosa mga tao doon, kaya huwag ka maniwala dito sa tiya mo. Kahit saan naman merong ganyang mga tao, yung may mapag-usapan lamang. Lalong-lalo na, mas gusto-gusto nila yung hinihilang pababa ang kampo nila para magpakiramdam nila mas nakatataas sila at mas nakaagat sa buhay nandoon. Kaya Mario, yan ang wag na wag mong gawin. Lalong-lalo na, ikaw ang mamamahala ng mga ari-arian dito ni Tio Saturnino. Wag na wag mong ilalagay sa sistema mo ang maging mapanghusga, mapagapi, at maging utak talagka dahil diyan kang babagsak. Naunawano ba ako? Opo, Tio Joselito, tatandaan ko po yan. At saka, ayoko naman pong may kagalit na tao. Kagaya ng tatay mong lampat tuwag. Nako, Mario. Huwag kang gagaya sa tatay mo, ha? Ikaw ang padre di pamilya ngayon. Ikaw ang haligi. Kaya naman dapat maging matatag ka, mabagsik, masipag at matapang. Huwag kang magpapaapi sa kanila, ha? Lalong-lalo na kapag dumating yung mga pinsan at pamangkin yan. Yung si Tio Saturnino, yung mga taga-abroad, huwag kang magpapaapi doon. Tandaan mo, sa inyong dalawa ng nanay mo nakapangalan ng lahat ng pag-aari ni Tio Saturnino. Kaya walang ibang may karapatan dito kundi kayo. Ha? Opo, Tia. Tatandaan ko po. Pero, Tia, bakit po ba tinawag nilang pugad ng aswang yung lugar namin? Yung San Agustin. Hay, wag mo nang intindihin pa yung mga usap-usapan na yan. Hindi naman yung totoo at wala ka namang mapapala pa dyan. Sa kabila ng sinabi nito sa kanya ng kanyang Tia Remedios, sa kabila ng pagpipilit nito nakalimutan na lamang ang mga narinig niya, hindi maalis sa isipan nitong si Mario kung bakit
Nasabi ng mga taga roon na maraming aswang sa kanilang pinagmulang baryo. Napapaisip tuloy siya kung ang nakita niyang nilalang ng gabing mamatay ang kanyang lolo at ang kanyang ama ay isang aswang. Tama. Dahil hindi naman talagang ang mga punong natumba ang naging dahilan ng kamatayan ng kanyang lolo at ng kanyang ama. Nang gabing iyon, pauwi na sila sa kanilang baryo nang salubungin sila ng dalawang maitim na nilalang. Agad siyang naitulak ng kanyang lolo patungo sa isang hukay kung saan naman dahil sa lakas ng ulan, hindi siyang nakita ng mga nilalang na ito. Subalit kitang-kita niya kung paanong pinagpapatay nito ang kanyang lolo at ang kanyang ama, kung paanong winasak nito ang katawan ng kanyang tatay at kinuha ang laman loob. Hindi niyang magawang makasigaw ng pagkakataong iyon dahil sa labis na takot at pangamba na makita siya ng mga nilalang na ito. Hindi pinakita ng otoridad ang mga katawan ng kanyang lolo at ama sa publiko. Sarado ang mga ataol nito at agad na inilibing ni hindi nang hinayaan pang magtagal sa kanilang baryo. Dahil nga sa hindi maipaliwanag ng otoridad kung mabangis na hayop ba ang may gawa nito sa dalawa. Ngunit ibig ding maprotektahan kasi nang nanunungkulan noon sa kanilang bayan ang imahe ng kanilang lugar. Kaya naman hindi nang hinayaan pa na kumalat pa at magkaroon ng iba't ibang haka-haka tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari dito sa dalawa. Subalit, dahil sa mga narinig niya at usapin na may mga aswang nga sa San Agustin, para bang tumibay ang kanyang hinala na ang nakita niyang dalawang nilalang na maitim ay tunay ngang mga aswang. Siya nga pala, Iha. Kamusta naman si Aling Lerma? Kamusta yung tindahan niya doon? Maayos naman po, Aling Karing. Ang katotohanan nga po niyan ipinapakamusta ka niya sa akin. Naalala ko lang po ngayon. Aling Karing, madalas po ba kayo doon sa amin? Alam mo kasi Mario, siya yung naghahatid ng mga sulat mula dito kay Tio Saturnino para kay lolo mo. Kaya naman, napapadala siya doon at paborito niyang tambayan yung tindahan ni Aling Lerma. Ay nako, oo, Iho. Napakasarap doon ng mga inihaw ng Aling Lerma na yon. Lalong-lalo na yung inihaw na dugo, yung Betamax. Paborito ko yon. Talaga po, hindi naman pong masarap ang inihaw na dugo Nakakadiri nga po. Ay nako, basta masarap ang lasa noon at alam mo na yon, hinahanap-hanap ko. Oo, aswang kasi tong si Karing. Peste, anong aswang ka dyan? Ikaw ang aswangin ko dyan Nako Karing, matanda na tayo. Itigil mo na yung pangaswang mo sa akin. Sa mga pagbibiroan nitong dalawa, para bang bahagyang natakot itong si Mario. Hindi niya nga alam kasi at hindi niya nang madetermina kung alin ba ang totoo at alin ang biro sa mga naririnig niya. Bukod pa doon ay bibihira ang mga taong kakilala niya na sarap sa mga dugo na inihaw o sa Betamax. Para bang napapraning itong si Mario na ang mga bagay na sa tingin niya ay hindi ordinaryo para sa mga tao, iniisip niya na kaagad na kababalaghan. Iniisip niya na may koneksyon sa mga aswang. Naisip niya pa na itong si Aling Karing ay maaaring aswang din nga. Dahil na rin sa kakaibang gawin nito, sa pagtawa, sa pagtitig sa kanya at sa kanyang ina, sa mga hilig nitong kainin, lalong-lalo na at nakikita niyang hindi itong sumasabay sa kanila sa pagkain. Maliban pa doon ay ang malansang amoy nitong si Aling Karing na nagiging dahilan ng sakit ng ilong nitong si Mario. Madaling araw, muling nagising si Mario sa hindi niyang maintindihang kadahilanan. Muli, hinanap niya ang daan patungong kusina upang kumuha ng maiinom. At doon nakita niyang bukas na naman ang pintuan sa kusina. Nakatiwangwang at gumagalaw na parabang inihihele ng hangin mula sa labas. Kagaya ng dati, sumilip siya at tiningnan niya kung may nasa labas ba. Ngunit wala na naman siyang nakita. Pero nakarinig siya ng pagsutsut. Nagmumula ito sa may makapal na sagingan at kawayanan. Para bang may umuudyok dito kay Mario upang puntahan ito at tingnan. Wala na ang mga kabaryo
ng kanyang lolo at nagsiuwian na rin. Tapos na ang inuman. Kaya napapaisip siya, posible kayang bisita ito ng kanyang lolo na naroroong hindi na kinayang umuwi dahil sa labis na pagkalasing? Namalayan niya na lamang ang kanyang sarili na naroroong naglalakad na sa labas ng nakayapak, papalapit sa sagingan upang makita kung sino ba ang sumusutsot. Subalit nang naroroon na siya ay napatakip na lamang siya ng bibig. Hindi sumusutsot ang naririnig niya. Bagkus, humihigop ito at nang tingnan niya, halos maduwal siya. Dahil batid niyang mga laman loob ito ng kinatay na baboy. Para bang sarap na sarap ang nilalang na naroroon sa nilalantakan nito. Napaatras siya, ngunit hindi sinasadyang matapakan ang isang botelya ng alak. Subalit sa nagawa niyang ingay ay hindi na siyang nag-aksaya pa ng oras. Hindi niya nang inantay pang titigang muli ang nilalang na kumakain ng mga laman loob. Kumaripas na siya ng takbo pabalik sa kusina. Agad niyang isinara at ibinagsak ang pintuan at inilagay ang mga kandado nito. Matapos iyon, hinawi niya ang kortina upang matakpan ang siwang na nakikita pa ang labas. Tiniyak niyang nakakandado ang lahat. Tumakbo siya sa sala at tiningnan ang pintuan doon kung nakasarado. Matapos ay umakyat siya sa itaas upang tingnan ang mga bintana at pintuan kung nakasara. Hindi niyang malaman ang gagawin. Hindi niyang malaman kung sasabihin niya ito sa kanyang ina na noon naman ay napakahimbing ng pagtulog. Ngunit mapayapa ang gabi. Hindi niyang marinig kung nagtatangka ba ang nilalang na iyon na sundan siya sa loob. Para bang hindi siyang nakita nito. Unti-unti, kumalma ang kanyang isipan. Unti-unti, bumagal ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hanggang sa tila bang labis ang pagod na naramdaman niya at hindi niyang namalayang nakatulog na lamang siya sa sofa sa kanilang sala. Iho, gising na. Ay, ano bang ginawa ng batang ito at bakit naririto sa baba? Hindi ko pong alam. May ugali po kasi ang naglalakad ng tulog eh. Ganun ba? Abay, delikado yan, Ining. Mahirap na lalong-lalo na kapag walang mga kandado ang bahay nyo. Hindi ba siyang nakakalabas? Hindi naman po. Itinatali po namin ng mabuti ang pintuan doon para hindi siyang makalabas. Hindi niya po kasing namamalayan kapag naglalakad siya ng tulog. Ito ang mga usapang narinig nitong si Mario. Gising na siya pero ayaw niyang agad na bumangon. Nang mapansin ng kanyang ina na may ulirat na siya, naroroong kinausap na siya nito. Anak, natatandaan mo ba kung bakit naririto ka sa baba? Nay, nakatulog po pala ako. Kagabi po kasi, nakita ko pong nakabukas yung kusina. Kaya lumabas po ako at narinig ko po yung sumusutsut sa akin. Kaya lang Nay, may aswang po dito. Naku, Diyos ko. Anong aswang ang pinagsasabi mo, iho? Anak naman, nananaginip ka lang. Naglalakad ka na naman ng tulog. Hindi, Nay. Hindi po ako nananaginip. Totoong-totoo po yun. Tingnan nyo. Teka. Asan na po yung tali nitong kusina? Tali? Wala namang tali yan. Meron, Nay. Itinali ko nga to at saka itong Bakit po wala dito yung kortina? Puro putik nga po yun eh. Hay, iho. Matagal nang walang kortina yung bintana dyan. Nananaginip ka yata talaga. Ang mabuti pa, halika at uminom ka muna ng malamig na juice dito sa kusina para naman mahimasmasan ka. Huwag kang magkakape at tila yata pinasok na ng nerbiyos ang isip mo. Paano? Nakikinig dun sa mga usapan ng mga taga rito. Keso, pugad daw ng aswang yun San Agustin. Kaya ayan, binangungot na. Ay nako, kaya naman pala. Pagpasensyahan nyo ng mga taga rito. Hindi talaga maiwasan. Lalong-lalo na yung si Bornok. Hay, mapaggawa ng kwento yon. Yung kausap mo kagabi na may tattoo sa batok. Yon si Bornok. Karamihan ng kwento niya. Puro katang isip lang. Nakita mo na yon? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang makikinig sa kalbong yun eh. Hindi malaman nitong si Mario kung paniniwalaan niya ba ang nakita niya ng nagdaang gabi
o paniniwalaan niya itong mga kausap niya. Parang totoo po talaga yung nangyari kagabi. Ewan ko ba? Nay, may sakit po ba ako? Ay nako Mario, hindi naman sakit yan. Labis na pag-iisip mo lang yan. Kaya itigil mo ng pakikinig sa mga tsismoso niyong kapitbahay, lalong-lalo na ay magtatagal kayo dito. Ikaw naman, babantayan mo tong anak mo at huwag mong hayaan na kung kani-kaninong nakikipag-usap. Tingnan mo, naiimpluwensya ng pag-iisip niya. Opo ate, pasensya na ho kayo. Anak, mabuti pa mag-almusal ka na lang muna. Kamot ulo na lamang itong si Mario. Ayaw niya nang makipagtalo pa sa kanyang tiyahin at sa kanyang ina. Dahil sa alam niyang hindi naman itong maniniwala sa kanya. Pero desidido itong si Mario. Ibig niyang patunayan na totoo ang mga nakita niya ng gabing iyon. Na may aswang nga sa baryo ng kanyang lolo sa Tornino. Maghapon ay nag-isip siya ng kaparaanan. Iniisip niya kung magpapakita bang muli ang nilalang na iyon sa kinagabihan. Isa lamang ang nakikita niyang kaparaanan, ang maglagay ng pain. Kagaya nga ng mga itinuro sa kanya ng kanyang lolo at ng kanyang ama. Ang pinaka-epektibong pamain sa mga hayop na dapat mahuli o ibig niyang hulihin ay mga sariwang karne at laman loob ng hayop. Ngunit ang problema, saan siyang kukuha nito? Garing! Mabuti pa magkatay kayo ng 2 manok at parang masarap ang adobo ngayon. Damihan nyo lamang ng patatas ha. Wala na tayong bawang. Gusto mo ba magpabili ka na muna sa bayan? Hindi na kailangan ng bawang. Basta, lutuin mo na lamang kagaya ng dati. Bueno, sige, masusunod. Aling Karing, pwede bang sumama ako sa inyo sa pagkatay, manonood lang ako? Sigurado ka ba, iho? Marunong ka bang magkatay ng manok? Opo, marunong po ako. Tinuruan po ako ni na lolo at saka ni tatay. Siya, sige. Bakit hindi na lang ikaw ang magkatay? Tuturo ko sa'yo kung saan kukunin yung mga manok. Opo, ako na pong maglilinis. Ako pong bahala. Siya, sige. Kung yan ang gusto mo, mainam para naman mabawasan ang gawain ko at itong lolo mo, masyadong palautos. Nakakita ka agad ng oportunidad itong si Mario. Kung kakatayin niya ang mga manok, magagawa niyang maitabi ang mga laman loob nito dahil nga sa lilinisin niya pa ito. Iyon ang perpektong pamain sa nilalang na nakita niya sa nagdaang gabi. Ilalagay niya itong muli sa sagingan, ibibitin niya at maglalagay siya ng patibong upang mahuli at mapatunayan sa kanyang mga kasamaan sa bahay na totoong may aswang sa kanilang baryo. Kinagabihan matapos ang hapunan nilang lahat, naunang umakyat itong si Mario at sinabing matutulog na. Ngunit ito ay para maihanda lamang ang kanyang mga gamit. Aantayin niyang makatulog ang kanyang nanay. Pagkatapos, bababa siya at susubukan niyang magbantay kung magpapakitang muli ang nilalang. Dala niya ang flashlight, isang bakal na pamalo at itak na kinuha niya sa kusina nila. Sigurado ako mahuhuli ko ng aswang na yun. Hindi man ako makahuli ng mga hayop kung mahuhuli ko ang aswang na ito. At makarating sa aming lugar ang balita, tiyak ko, titigil na sila sa pang-aasar sa akin. Subalit sa pagbaba niya, bandang mag-aalas 2 ng madaling araw, na problema siya. Dahil iba ang kandadong nakalagay sa kusina. Pinalitan ito. At tila bang may barikada ang bintana. Akala ko ba hindi silang naniniwala sa akin? Bakit nakakadena tong bintana? At saka bakit pinalitan nila yung kandado ng kusina? Pagtatanong nitong si Mario sa kanyang isipan. Dahil totoo nga, ang sabi at pagkakaalam niya, pagkakaunawa niya sa usapan nila, hindi naniniwala itong kanyang ina, tiyahin at si Aling Karing sa mga usapin ng aswang. Pero bakit tila yatang kabaliktaran nito ang nangyari? Bakit parang nanigurado na ang mga nasa bahay na hindi nang mabubuksan pa ang pintuan? Nang maya-maya ay marinig niya na naman ang parabang tunog ng pagsutsot. Alam niyang naroroon ng aswang. Alam niya, kinakain na nito ang kanyang mga inilagay na patibong. Inaantay niya na lamang na sumigaw ito sa oras na mahulog ito sa kanyang inihandang bitag.
Ngunit ang isang problema ay kung paano siyang lalabas. Hanggang sa nag-umpisa ang pagsusumigaw ng nasa labas, kaya nga lang, nagtaka siya. Parang magkaibang boses ang naririnig niya. Para bang naglalaban. Maya-maya, natahimik ang kapaligiran. Pinapakiramdaman niya, nanghihinayang siya, hindi niya nga gawang lumabas. Hanggang sa ilang minuto pang nakalipas, pumasok mula sa pintuan ng sala ang kanyang tiyo Joselito at ang kanyang tiya Remedios. Nagpupunas ng kanilang mga bibig. At natigilan ng mga ito nang makita itong si Mario na nakatitig sa kanila. Tiya, kayo po yung aswang? Paano niyo pong nagawa sa amin to? Paano niyo pong nagawang magsinungaling? Ano ba pinagsasabi mo kami ang aswang? Ayos ka lang ba? Pagtatanong naman pabalik nitong si Tiyo Joselito. Nang walang kung ano-ano, mula sa likuran nila, naroroon itong si Aling Karing. Oh, Aling Karing, saan ba kayong nanggaling at madaling araw na nasa labas pa pala kayo? May tiningnan lang ako dyan at nag-iingay yung mga baboy. Wala naman po kaming narinig na ingay ha. Oo nga po, kagagaling lang namin dyan sa labas. Wala naman po kami narinig na ingay. Anong ginagawa niyo sa labas? Hindi nakasagot itong si Remedios at Joselito. Para bang namula sila at nagkatitigan. Matapos iyon, pumanhik na sila sa kanilang silid. Oh, ikaw, anong ginagawa mo dito sa baba? Huwag mong sabihing naglakad ka na naman ng tulog. Nakatulala lamang itong si Mario. Hindi niyang alam kung ano ang isasagot. Nalito siya. Sino bang aswang? Bakit pati si Aling Karing ay nasa labas? Ano ba ang ginagawa ng kanyang tiyo Joselito at tiya Remedios sa labas? At bakit parang hindi man lang pinansin ng kanyang tiyahin ang kanyang pambibintang na ginawa tungkol sa pagiging aswang nila? Kinaumagahan, marami ang nasa umpukan sa isang tindahan. Nabalitaan niyo ba? Patay na daw si Cedes. Hindi ba buntis yun? Paanong namatay? Asan yung asawa? Yun, kainuman namin kagabi si Tonyo. Magkasama pa nga kaming umuwi. Kaya nga lang wala naman kasing kakaiba nung umuwi kami at payapa yung bahay nila. Ewan ko lang. Nasa si Tonyo ngayon. Ayun, nasa presinto. At iniimbestigahan ng mga pulis. Oh, Akala ko kasama mo kagabi. Bakit iniimbestigahan ng pulis? Malamang. Siya lang yung kasama ng asawa niya kagabi. Sino pa pang pagbibintangan? Alangan naman ako. ay nako Bornok. Ayan ka na naman kasi sa kwento mo. Oo nga kasi. Patay nga. Sinong niloko mo? Ayan si Cedes oh. Oh, bakit? Ano na naman bang pinag-uusapan nyo? Bornok, ano na naman ba yung kinikwento mo sa kanila? Cedes, patay ka na daw. Pinatay ka daw ng asawa mong si Tonyo. Hay nako, sana nga ganun na lang ang nangyari. Sana nga pinatay na lang ako ng Tonyo na yan. At araw-araw sakit siya ng ulo sa akin. Asa na naman ba ang lalaking yon? Oh, sabi mo dinala ng pulis. Ano ba talagang totoo, Bornok? Hoy Bornok, hindi ba't ikaw ang kasama ng mister ko kagabi? Asan ba siya? Malay ko. Umuwi na ako Hoy Bornok, umamin ka na. Nasaan ba si Tonyo? Doon ay bigla na lamang kumaripas ng takbo itong si Bornok. Hindi nilang alam kung anong dahilan. Nakita ito ni Mario. Para bang nababaliw itong si Bornok na tumatakas na akala mo ay papatayin ng mga naroroon. Doon nang kinabahan ang mga taga-baryo. Nag-umpisa silang hanapin si Tonyo. Nakita pa ito nila Mario na kasama nga si Bornok. Maghapon ng lumipas ay walang Tonyo ang nagpakita. Maging si Bornok ay hindi na nilang matagpuan pa na para bang umalis na sa baryong iyon. Sikapin yung mahanap si Bornok. Siya lamang makakasagot kung nasaan ang Tonyo na yan. Pakiusap. Kahit naman loko-loko ang asawa kong yon, nag-aalala pa din ako sa kanya. Malaman man lang sana natin kung nasaan siya. Nasaan ang Tonyo ko? Samot-saring haka-haka na ang naroroong namuo sa isipan ng mga taga-baryo. Naisip ng ilan na maaaring nilayasan na nga na itong si Tonyo si Cedes. Ang ilan naman, pinaghihinalaan itong si Bornok. Maaaring umanong may nagawang hindi maganda itong si Bornok sa kanyang kaibigan.
Dahil kung wala, bakit tatakbo ito at tatakas sa kanila? Nalito naman si Mario. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Ang mga laman loob lamang ba ng manok ang kinain ng aswang kagabi? O posible kayang kabilang sa naging biktima si Tonyo? At sino sa kanyang tiyuhin, tiyahin at si Aling Karing? Sino sa kanilang aswang? Dumagdag pa itong si Bornok. Gustong gusto na nitong si Mario ang magsalita at magkwento sa mga taga-baryo tungkol sa nakita niya ng nagdaang gabi. Gustong gusto niya nang isiwalat ang tungkol sa aswang. Ngunit nangangamba siya dahil sa iniisip niyang maaring ang tiyahin niya ito o ang tiyuhin niya. Parang hindi niyang makakaya dahil sa wala namang ipinakitang masama sa kanya ang mag-asawang ito. Ang katunayan nga niyan, pawang para sa kapakanan nilang mag-ina ang iniisip ng mga ito. Kaya naman parang nakukonsensya siya at hindi niya kayang isumbong ang kanyang mga kamag-anak. Buong-buo ang paniniwala niya. Maaaring si Aling Karing ang aswang o maaaring ang mag-asawang tiyuhin at tiyahin niya. Alinman sa dalawang grupong ito, natitiyak niyang mula sa kanilang bahay ang aswang. Ngunit papaano niya ba itong sasabihin sa mga taga-baryo? Maliban pa doon ay bakit bang nawawala itong si Bornok? Anak, halika na at hinahanap ka na ng lolo mo. Huwag na tayong makihalo pa sa kaguluhang ito. Baka mapano pa tayo. Hindi pa man din tayong mga taga rito. Alam nyo, nag-umpisa lang naman tong kaguluhang ito nang dumating dito yung mga kamag-anakan ni Mang Saturnino. Balita ko, taga San Agustin ng mga yan. Hindi kaya may kinalaman sila sa paggawala ni Tonyo? Pagulos dili ka. Hindi ba nakita naman nating lahat? Tumakbo na para bang nababaliw si Bornok nang itanong natin kung nasan si Tonyo. Bakit itinuturo mo ang mga kamag-anakan nitong si Mang Saturnino? Akin lang naman. Wala namang gantong kababalaghan dito sa atin nung hindi pang dumarating yang mga yan. Pero, ikaw ba, hindi ka nag-iisip? Taga San Agustin sila. Hindi pa rin sapat yon para pagbintangan sila. Isa pa, ano namang mapapala nila kay Tonyo? Isa pa, nasaan si Bornok? Bakit nawawala siya? Kung ako ang tatanungin, sigurado akong si Bornok ang may nalalaman dito. Tama si Tatang, si Bornok yan. Huwag mo nang pag-initan pa yung mga bisita natin dito. Nakakahiya ka. Sambit ng mga taga-baryo na pinagtatanggol itong sila Mario. Dahil sa malaki ang utang na loob nila dito kay Mang Saturnino at hindi naman silang pinakitaan ng masamang ugali nito. Kaya naman hindi nilang magawa ang pag-isipan ng masama ang mga kamag-anak nito. Hanggang sa sumapit na nga muli ang gabi, hindi makatulog itong si Mario. Naroroong para bang pakiramdam niya ay nilalagnat siya. Nag-iinit ang kanyang mga tenga. Nanlalamig ang kanyang mga palad sa kamay at ang kanyang talampakan. Anak, matulog ka na. Ano bang nangyayari sa'yo? Nay, hindi po ako makatulog. Parang ang init ng pakiramdam ko. Parang magkakasakit po ako. Ay, yan na nga bang sinasabi ko. Kung ano-ano kasing pinapasok mo sa isipan mo. Alam mo naman na sa labis na pag-iisip, nagkakasakit ka talaga. Pasensya na po kayo, inay. Pero ang sama po talaga at parang nasusuka ako. Iha, ito, maligamgam na tubig. Painumin mo muna yung anak mo. At ito, ihaplas mo sa kanyang katawan para naman preskohan siya. Maraming salamat po, Aling Karing. Si Tiyo ho ba? Kamusta? Ay, ayun. At kausap ang mga taga-baryo. Nakikibalita kung ano na bang nangyari kay Tonyo at kung nakita na ba si Bornok pero hindi pa rin makita ang dalawa. Ay, ano na bang nangyayari sa baryong ito? Iho, inumin mo ito nang kumalma ka naman. Sige na. Pagwiwika ni Aling Karing at nang iabot nga kay Mario ang isang baso ng kakaibang likido. Nang inumin niya nga ito ay nakaramdam siya ng ginhawa sa kanyang katawan. Malamig sa lalamunan na para bang gumagapang sa kanyang mga ugat. At maya-maya lamang, nakaramdam ng antok itong si Mario at agad na nakatulog. Blanko, madilim, tahimik na pagtulog ang nangyari sa kanya. Hindi niya nang namalayan pa, pero nagising siya nang mag-aalas 3 ng madaling araw. Tulog ng lahat. Ganun ulit.
Parang tinatawag siya sa baba. Para bang gusto niyang pumunta sa kusina. Ngunit natatakot siya. Dahil papaano kung muli niyang makita ang kanyang tiyuhin at tiyahin o si Aling Karing na galing sa labas. Doon ay makukumpirma niya na. Natatakot siya na maaring mali ang kanyang hinala. Maaring hindi ang kanyang tiyuhin o tiyahin ang aswang at maaring hindi si Aling Karing. Dahil maaring silang tatlo ang aswang. Kaya naman nagdala siya ng kanyang patalim. Agad niyang tinungong ang kusina at kumuha ng asin at bawang. Kaya nga lang ay wala siyang natagpo ang bawang. Ang asin naman halos tunaw na sa tubig na para bang napabayaan. Hindi akong duwag. Hindi ko papayagan na magpatuloy ang aswang na yun. Papatunayan ko sa kanilang lahat. Ipapakita ko sa kanila na kagaya ni Lolo at ni Tatay, magaling akong mangangaso. Mahuhuli ko ang aswang na yan. Pangungumbinsin nitong si Mario sa kanyang sarili. Doon ay naglakas na siya ng loob na lumabas ng kanilang bahay. Naaamoy niyang muli ang parehong amoy nang makita niya ang tinatawag niyang aswang. Masangsang, malansa, at napakabaho. Nakasusulasok na masakit na sa lalamunan. Dahan-dahan, sinubukan niyang hagilapin kung saan itong nagmumula. Dahan-dahan, namalayan niya na lamang ang kanyang sarili na naroroon na sa gitna ng daanan, sa harap ng kanilang bahay, sa tapat ng abandonadong kubo. Nakabilin-bilinan ni Aling Karing na wag niyang papasukin. Ngunit kagaya ng ibang kabataan, ang bawal ay mas ginagawa. Ang wag ay tila bang pahintulot upang subukan. At yun nga ang ginawa nitong si Mario. Ang lugar na dapat ay hindi niyang pasukin, naroroong tinungo niya. Alam niya sa sarili niya, nagmumula doon ang tila bang pag-ungol at ang mga tila bang lagatok ng buto at ang mabahong amoy. Labis na ang kaba niya sa kanyang dibdib. Para bang ito na lamang ang naririnig niya. Ang pagkabog ng kanyang dibdib, ang tibok ng kanyang puso, habang marahang binubuksan ang pintuan ng kubo. At sa kanyang pagbukas, doon ay tumambad sa kanya ang nakapanlulumong tagpo habang pinapanood niya ang paglapa ng aswang kay Mang Burnok. Lolo? Buhay kayo? Kung gaanong nagulat siya ang makita ang kanyang abuelo na inaakala at alam niyang patay na naroroong buhay na buhay. Puno ng dugo ang bunganga. Mas lalo niyang ikinagulat nang makita niya ang kanyang tatay. Naroroong hinilalantakan ang kalahati ng katawan ni Mang Burnok. At sa gilid nito, makikita ang tila bang bulok ng katawan ni Mang Tonyo. Ulo na lamang ang natitira. Bitak at pilas na ang pisngi at panga nito. Butas na rin ang bungo. Mapapasigaw na sana itong si Mario nang biglang may humila sa kanyang papalabas, sabay ng pagsara ng pintuan at pagtakbo nila. Sinabi ko naman sa yung bata ka, huwag kang pupunta sa kubo na yan. Ang tigas naman ng ulo mo. Ngayon, nakita mo tuloy ang mga bagay na hindi mo dapat nakita. Pero Aling Karing, sila tatay at lolo yun. Anong ginagawa ni... Bakit buhay sila? Mamaya ko nang ipapaliwanag. Bilisan mo, pumasok ka na sa bahay. Nanginginig ang tuhod, nanginginig ang kalamnan, at naroroong tila bang nanlalabo ang kanyang paningin. Nang bigla na lamang umalulong ang dalawang aswang sa loob ng kubo. Nawasak ang pintuan nito at naroroong nagmamadali itong hinabol sila. Doon ay lumabas mula sa pintuan ng malaking bahay itong si Lolo Saturnino. Hawak-hawak ang isang malaking baril. Sa isang putok, tumilapon at nawasak ang ulo ng aswang na ama niya.
Ngunit ang kanyang abuelo ay mabilis na kumaripas ng takbo at naglaho. Lolo Saturnino, si Itay at si Lolo, aswang sila. Alam ko. Alam ko yan, iho. Pumasok na kayo, madali kayo. Lumalabas na may alam na itong si Lolo Saturnino at maging itong si Aling Karing sa sinapit ng kanyang ama at ng kanyang abuelo. Ang mga nakita mo, iho, ay mga amalanhig. Amalanhig? Ano po yun, Lolo? Nay, si Itay, si Lolo, aswang po sila. Tiyo, ano po bang sinasabi nitong anak ko? Iha, mabuti pa'y maupo muna kayo. Anong kaguluhan to? Mario, bakit namumutla ka at umiiyak ka? Sinong may gawa niyan sa'yo? Ano ba ang narinig namin putok kanina? May nag-aabok pa sa labas? Maupo kayong lahat. At wag na wag kayong lalabas ng bahay. Ilang linggo ang nakaraan matapos ang kamatayan ng aking kapatid. Sinubukan ko ang mag-imbestiga sa kung ano talaga ang nangyari sa kanila sa kabundukan. Duda ako sa sinabi ng kapulisan na dahil sa baha, pagguho ng lupa at mga puno ang kanilang kamatayan. At doon kong natuklasan ng isang bagay. Hindi silang namatay sa mga puno. Hindi silang nabagsakan nito. Bagkos, nabiktima sila ng mga aswang. At ang masama nito, iniwan silang buhay hanggang sa mawalan sila ng hininga upang maging kauri ng mga aswang. Ang nakita nyo, ang nakita mo, iho, ay amalanhig. Mga patay na nabuhay at naging aswang dahil sa bertud na ipinasa sa kanila. Yon ang kadahilanan ng aking pagkakasakit. Sinubukan kong hukayin ang kanilang libingan upang tanggalin ang sumpa. Subalit wala na ang kanilang mga katawan ng aking gawin ito. Sa halip, nakalanghap ako ng itim na mahika dahilan ng aking panghihina. At ang milagrong sinasabi ko sa inyo, sa palagay ko, ito ang aking layunin, ang tapusin ang mga amalanhig bago akong mamahinga. Nako naman Saturnino, huwag mong sabihin yan. Malakas ka pa. Malabong dahil lamang dito ay bumigay ng katawan mo. Nagkakamali ka, Karing. Ang diwata ang may gawa nito. Natitiyak ko, ang matandang nakita mong nag-abot sa iyo ng gamot ay ang diwatang nagligtas sa aming minsan nung mga bata pa kami ng aking kuya. At sa aking mga panaginip, sinusundo niya na ako. Tanging ito na lamang ang huling bagay na dapat kong gawin. Ang patahimikin ng kaluluwa ng aking kuya. Kaya naman manatili kayo dito at hayaan niyong ako na ang lumutas nito. Wag na wag kayong susunod. Pero Lolo Saturnino, sasama po ako. Tutulong po ako sa inyo. Hindi na. Wag ka nang sumunod pa sa akin, Mario. Karing, kayo nang bahala dito. At doon nga ay walang nagawa itong si Mario nang lumabas itong kanyang Lolo Saturnino upang kaharapin ang kapatid nito. Maririnig ang tila bang paghiyaw ng aswang. Naroroong nanggugulo ito sa itaas ng kanilang bubungan. Nagsilabasa na ang mga tao. Dahil sa kuryosidad, ibig makita kung ano nga ba ang lumilikha ng ingay na iyon. Ang ilan napaantanda, ang ilan naroong nagdarasal nang makita nila ang isang aswang sa bubungan ni Mang Saturnino. Diyos ko po, Mang Saturnino, aswang nga yung isang yan. Alam ko, hindi akong bulag, Utoy. Mahabaging Diyos, ano bang nangyayari dito sa baryo natin? Sinasabi ko sa inyo, salot yung mga taga San Agustin. Magsitahimik kayo dahil maging sila ay mga biktima. Maging ang aswang na yan ay bunga lamang ng kasamaan ng mga makakaliwa. Siya ang aking nakatatandang kapatid. Kaya tungkulin ko ang bigyan siya ng katahimikan at kapayapaan.
Madali kayo. Kunin nyo ang mga sibat. Kumuha kayo ng mga sulo. Kailangang mapatahimik na siya. Sunugin nyo ang kubong yan bago pang maging amalanhig ang kanilang mga naging biktima. Doon ay mas lalong nanhina at nandiri ang mga taga-baryo nang makita ang ilan pang bangkay na nasa loob ng kubo. Hindi man lamang nilang nahalata na may mga biktima na pala ang ipinasok doon. Ito ay sa kadahilanan na may epekto ito na likha ng mga aswang kung saan hindi maaamoy ang baho, hindi maaamoy ang lansa na umaalingasaw kung hindi gising ang ikatlong mata. Ngunit dahil sa gagagawa nitong si Mario, nalantad ang lahat at nabasag ang sabulag na ginamit ng mga amalanhig. Doon ay makikita ang napakaraming langaw, umaalingasaw ang baho, kaya naman agad nilang sinindihan ng kubo upang masunog ito. Kasama na rin ang wasak ng ulo ng yumaong ama nitong si Mario. Habang ang kapatid nitong si Mang Saturnino ay naroroong nanlilisik ang mga mata at naghahanda, wala itong pakialam sa mga naroroong tao. Ibig niya lamang salakayin itong si Mang Saturnino na parabang may puot sa damdamin, may galit at may personal na intensyon. Kuya, minsan ay iniligtas mo ang buhay ko. Ni hindi man lamang tayong nakapag-usap upang magkaayos. Subalit hayaan mong sa mga huling sandaling ito, ako naman ang magligtas sa iyo at sa kaluluwa mo. At bigla na lamang itong lumundag sa pag-atake kay Mang Saturnino. Maluha-luha pa ang matanda. Napapikit pa ito bago kalabitin ang gatilyo ng kanyang shotgun. At doon ay umalingaw-ngaw ang dalawang magkasunod na putok. Isa mula sa kanyang baril at isa mula sa baril nitong si Aling Karing. Patay na bumagsak ang amalanhig. Luwa ang utak nito. Doon ay agad na nagsilapitan ang mga kabaryo ni Mang Saturnino. Hindi upang umusyoso, kundi upang sundin ang utos ni Aling Karing. Madali kayo. Sunugin nyo kaagad ang katawan nito bago pang kumalat ang epekto ng aswang at may mahawa pang iba. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Pagwiwika ni Aling Karing habang naroroong iwiniwisik ang banal na tubig, kasabay ng pagrorosaryo nito at pagwiwika ng Latin. Doon ay nanghina si Mang Saturnino. Bigla na lamang parang nanlambot ang kanyang katawan. Kaya naman inalalayan siya ng mga kalalakihan na naroroon sa kanyang paligid. Inihatid sa bahay at iniupo sa kanyang sofa. Ayos lang ako. Maraming salamat. Karing, ikaw na ang bahala sa kalat sa labas. Sa wakas, nagawa ko na ang huli kong tungkulin dito. Mario, asan ka? Lolo, andito po ako. Mario, tibayan mo ang iyong kalooban. Kung ano man ang mga nasaksihan mo, kalimutan mo na ito. At mag-umpisa kang muli. Naiintindihan mo ba ako? Wala sa anumang naganap ang kasalanan mo. Magpatuloy ka. Tulungan mo ang iyong ina. Tulungan mo ang mga kabaryo ko. Palaguin mo ang maiiwan ko sa inyo. Naririnig mo ba ako, Mario? Mario! Paulit-ulit na sambit nitong si Mang Saturnino. Ito ay sa kadahilanan na naglaho na ang kanyang paningin at pandinig, na wala na unti-unti ang kanyang pandama. Totoo ang kanyang mga sinabi. Ang huli niyang tungkulin sa mundong iyon ay ang iligtas ang kaluluwa ng kanyang kapatid at patahimikin ito, bago pang patuloy na makapaminsala. Bagamat wala silang nalalaman kung sino ang mga aswang na may gawa nito. Ngunit hanggang doon na lamang ang naging buhay ng matanda. Kinabukasan, dumating ang mula sa morgue
at kinuha ang bangkay nitong matanda upang maisaayos. Napakahaba ng liham na iniabot ni Aling Karing dito kay Mario. Liham ito ni Mang Saturnino. Liham sa kanyang magiging tagapagmana. Tila yatang kahit hindi niya pang nakikilala itong si Mario, inilagay niya na sa kanyang isipan ang mga gusto niyang sabihin sa karapat-dapat na tao na magmamana ng kanyang mga ari-arian. Ang paghingi ng tawad, ang pagtatagubilin sa lahat ng bagay, naroroong nakapaloob. Dumating ang mga kamag-anakan na nagmula sa ibang bansa, kagaya ng inaasahan nitong si Mang Saturnino. Nagkaroon ng kaguluhan, pagtatalo, pag-aaway, dahil na rin sa naiwan nitong malaking halaga ng ari-arian at ng mga alahas, ginto at pilak na naitago niya. Ngunit sa tulong ng kanilang abogado, ang pinagkakatiwalaan ni Mang Saturnino, na ipanalo nila ang kanilang kaso. Walang naging habol ang mga kamag-anakan nitong si Mang Saturnino. Lahat ay napunta sa mag-ina. Itong si Tia Remedios naman at Tio Joselito, minsan sa isang buwan, naroroong pinapasyalan sila upang kamustahin at gabayan sa pagnenegosyo. Nagpatuloy ang kanilang magandang relasyon sa isa't isa hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo itong si Mario. Ngunit imbis nang iwan niya at lisanin ng probinsya, nakapagpasya siya na ipagpatuloy nga ang nasimulan ng kanyang lolo Saturnino at ang habilin nito na huwag pababayaan ang mga taga-baryo na trabahador niya. Hindi nang naulit pa ang kababalaghan, hindi nang naulit pa ang pagpaparamdam ng mga aswang. At sa pag-unlad nitong si Mario, kasama niya si Alfredo na naging kanyang kanang kamay. Sa ngayon, wala na itong si Mario. Ngunit nag-iwan siya ng 4 na anak at lampas 100 ng mga apo na nagmana ng kanyang kabutihan, pagmamalasakit at tibay ng kalooban. Sa buhay na ito, maraming dagok ang maaring maranasan. Mga bagay na minsan ay ke-questionin natin kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, tayo pa ang dumaranas. Kung minsan, mapapatanong tayo na bakit kung sino pa ang lumalaban ng patas, sila pa ang naagrabyado at ang mga masasama at sakim ang nananalo. Ngunit sa bandang huli, mapagtatanto natin, lahat ng nagaganap ay may dahilan at mas higit ang plano ng nasa itaas kumpara sa plano natin. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Sana mga kabantay ay naibigan nyo at nagbigay aliw at aral sa inyong lahat. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa mundong ibabaw at huwag na huwag tayong mawawalan ng pag-asa at pagtitiwala sa nasa itaas. Ito ang inyong kabantay na nag-iiwan sa inyo ng magandang gabi.